Po, mga kababayan, unahin na natin itong issue kay Sara Duterte na tinadtad ng kaso ng civil society groups at iba't ibang grupo pa. Naku, ewan ko kung sino-sino yan. Medyo marami-rami, nakita nyo naman dyan sa ating thumbnail. Ma'am Chloe Nigel ng Hong Kong, hello po. So ito po, mga kababayan, no? Ito na, pakinggan nyo po ito, mga kababayan. Ito na. Buksan na natin sa ating mahiwagang cellphone na natutupi-tupi. Ito po, mga kababayan, Civil Society Group versus Sara. Ilang grupo ang nagsama-sama para maghain ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Para sa update, magbabalita live mula sa Quezon City, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano ang isinampang reklamo kay VP Sara Duterte at ano ang basihan nito? Nako. Cheryl, kasong plunder, bribery, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang isinampang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte, gayon din sa 15 pang opisyal ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kita nyo, mga kababayan, 15 na trabahante sa OBP, si Sara at maskin ang sa DepEd. Mga kababayan, lahat po ng kasong yun, walang piyansa. Lahat po yun ay forever. Akin na to forever. Hindi ako aalis sa pwesto na to. Akin na to forever. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang sinasabi ko, basta masira po kayo. Akin na to forever. O, ayun, nagkakatuo nga ang kanyang hiling. Akin na to forever. Forever kang kulong. Ma'am Philly Di Lutina, hello po. Mga kababayan, ang daming kaso yun, 3, 4 na, iba't iba yun. O, tad ng kaso. Ito pa. Kaugnayan ng umano'y maanumanyang paggamit ng confidential funds ni Duterte bilang vice-presidente at noong siya ay nanunungkulan bilang kalihim ng Department of Education. Ayon sa mga kumplainan, ang 612.5 million pesos confidential funds ay umano'y diverted, misused at concealed dahil ang parang sampaang kaukulang mga kaso kasama na ang culpable violation ng konstitusyon at betrayal of public trust. Base rin umano ang nagpasimuno at magpatupad ng umano'y parallel at identical scheme sa paggamit at pagtago ng confidential funds ng OVP at DepEd. Mayroon din daw mga cash advances na iniabot sa AFP officers na si VP Sara rin ang pumili kahit wala umantong itong legal na otoridad para tumanggap ng government funds. Gayon din ang anilay kaduda-duda at isa din yan, mga kababayan, yan sa binulgar ngayon ni Madriaga. Yung nakakulong, yung kinasuhan ng kidnapping, yun, isa din yun sa patunay, mga kababayan. Naku po. Kulang-kulang at mga tila inimbentong mga resibo lamang kung saan nga lumutang ang pangalang Mary Grace Piatos. At matatandaan din na 1,992 na pangalan na nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President. 1,322 sa mga ito ang umano'y walang record ng kapanganakan sa Philippine Statistics Authority. Patay. Sino-sino yung mga nagsampa ng kaso at ano ang kanilang layunin sa pagsasampa nito? Cheryl, so ito ay mga bahagi ng civil society members and organizations, pati ilang mga religious groups kasama na dyan. Si Father Flavio Villanueva na nanawagan sa Office of the Ombudsman na tutuldukan na nga ang umano'y mockery ng vice-presidente sa transparency ng pamahalaan. Nang sa gayon daw, mapanagot ito at bigyan paliwanag kung paano nga pa ginamit talaga itong confidential funds. Hindi ba ito makakaapekto doon sa planong muling pagsasampa ng impeachment case kay VP Sara at may reaksyon na ba ang kampo ni VP? Sa ngayon, Cheryl, ay wala pang reaksyon ang kampo ni Vice President Sara Duterte, pero hindi raw ito makakaapekto doon sa impeachment case na ngayon ay naka-archive at meron pang apela sa Supreme Court. At iba pa rin yung pinag-uusapan dito yung plano na muling pagpa-file ng impeachment case sa pagpasok ng 2026. Naku, mga kababayan, ito gusto kong reaksyonan na. Mga kababayan, ganito po yan. Yung mga nagpa-file ng impeachment laban kay Sara, iba po sa mga nagpa-file ngayon. So sa mga nagtatanong ba, hindi ba ito magiging conflict? Kasi nag-file sila sa ombudsman ng kaso laban kay Sara. Hindi ba ito maging conflict doon sa mag-file ng impeachment niya sa February 2026? Hindi po. Kasi ganito po, mga kababayan.
Kung sakali man nakakampihan pa rin ng mga senador si Sara, yung archive buhayin pero walang mangyari, meron pang plan B. Ito po yung kay Buying. Kung lumusot man si Sara sa impeachment niya na naka-archive sa February 2026, ang last period, no, at expired na ang ban. So, kung lumusot man siya doon at kakampihan pa rin siya ng mga senador at hindi siya makonvict. So, dito kay Buying, 110% sigurado ako, convict si Sara dito. Mark my word, mga kababayan. Makukonvict si Sara dito. Kasi bakit? Hindi na po si Martires ang ombudsman. Si Buying po yan. Alam niyo po mga kababayan kung si Buying, walang takip yan. Araw-araw halos nagpa-presscon yan. Kaya makikita ng tao ang transparency ng ombudsman. Iyan ang kinaganda kay Buying mga kababayan. Bakit? Si Martires noon, napakalaki ng budget niya na 15 billion para sa anti-corruption, pero ni isa walang nakulong, ni isa walang nakasuhan. Kung meron mang nakasuhan na absuelto nang hindi alam ng tao, katulad kay Joel Villanueva, nakasuhan, tapos na-absuelto nang hindi niya alam, hindi rin alam ng tao. Tapos tinanong siya kung kailan niya inabsuelto, hindi daw niya alam. Baka lang daw, napirmahan lang daw niyang kemirot keme. Si Buying kasi mga kababayan ngayon, kapag may mga ganitong issue, mga malalaking problema, nagpapapresscon agad yan. Kaya iba't ibang media outlet nagtatanong at nagque-question, nasasagot. Hindi katulad kay Martires noon. Sing lihim, di ba? Tahimik nung 15 billion na nawawalang pondo. Yeah? Yung tawag doon yung mga kaso. Sing quiet, di ba? Sing tahimik kung nasaan yung 15 billion na pondo sa anti-corruption ni Buying ni Martires. Continue natin ha mga kababayan. Practices Act ang isinampang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte, gayon din sa 15 pang opisyal ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kaugnayan ng umano'y maanumanyang paggamit ng confidential funds ni Duterte bilang vice-presidente at noong siya ay nanunungkulan bilang kalihim ng Department of Education. Ayon sa mga complainant, ang 612.5 million pesos confidential funds ay umano'y diverted, misused at concealed dahilan para isampa ang kaukulang mga kaso kasama na ang culpable violation ng konstitusyon at betrayal of public trust. Kasi rin umano ang nagpasimuno at magpatupad ng umano'y parallel at identical scheme sa paggamit at pagtago ng confidential funds ng OVP at DepEd. Mayroon din daw mga cash advances na iniabot sa AFP officers na si VP Sara rin ang pumili kahit wala umantong itong legal na autoridad para tumanggap ng government funds. Ngayon din ang anilay kaduda-duda at kulang-kulang at mga tila inimbentong mga resibo lamang kung saan nga lumutang ang pangalang Mary Grace Piatos. At matatandaan din na 1,992 na pangalan na nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President. 1,322 sa mga ito ang umano'y walang record ng Biruin ninyo, sa 1,992, 1,300 walang record. So, ibig sabihin, kulang-kulang 600 lang ang totoo. Biruin nyo sabihin natin, yung 1,900 plus na beneficiary. So, ang walang record doon is 1,300. So, ibig sabihin, yung 1,300, nabulsa na yun. Yung 600 plus, yun lang ang totoo. Diba? Biruin ninyo, mga kababayan, 1,900. Ang hindi totoo, 1,300. Butang ina, yung 600 lang ang totoong pera tao doon. Ang iba, kumupit pa. Diyos mio Marimar. Kaya talaga, nako, iwan ko dito sa mga DDS. Bakit nagkaganito itong mga kabubuhan nila? Continue. Nakapanganakan sa Philippine Statistics Authority. Sino-sino yung mga nagsampa ng kaso at ano ang kanilang layunin sa pagsasampa nito?
Cheryl, so ito ay mga bahagi no ng civil society Oh, members and paldong-paldo. organizations no, pati ilang mga religious groups kasama na diyan. Si Father Flavio Villanueva no na nanawagan sa Office of the Ombudsman na tutuldukan na nga no ang umunoy Naku. mockery ng Vice Presidente no sa transparency ng pamahalaan ng sa gayon daw mapanagot ito no at bigyang paliwanag kung paano nga ba ginamit talaga itong confidential Salamat funds. po, Wang B. Hindi ba ito makakaapekto doon sa planong muling pagsasampa ng impeachment case kay VP Sara at may reaksyon na ba ang kampo ni VP? Sa ngayon, Cheryl, ay wala pang reaksyon no, ang kampo ni Vice President Sara Duterte pero hindi raw ito makakaapekto no, doon sa impeachment case no, na ngayon ay naka-archive at meron pang apela sa Supreme Court. At iba pa rin yung pinag-uusapan dito yung plano na muling pagpa-file ng impeachment case sa pagpasok ng 2026. Ito Patay. ay dito, ombudsman mismo ang sisilip dito no, ng kaso na ito at kanina nga ay nakita natin yung bundok. O, klarong-klaro nga mga kababayan, hindi po nakakaapekto itong kinaso ngayon ng civil society group, no? Kasi si Boeing po ang gagalaw dito. Naku po, sa totoo lang mga kababayan, wag na po tayong magsabing hindi ito, wala itong kahinatnan. Meron pong consequences ito. Sa madaling salita, may patutunguhan po ito, mga kababayan. Wag na po tayong magsabi nga, antayin natin ang Supreme Court, baka i-unconstitutional yan. Antayin natin ang DOJ, baka ganito. Ngayon, mga kababayan, si Boeing na po ito. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka ito nakulong si Sara, bibili talaga ko ng lechon. Buong baboy, kainin ko talaga. Naku, ang tagal-tagal kong gustong umorder ng lechon, kaso apakamahal. Bibili talaga ako ng lechon pag nakulong si Sara. Diyos mio, Marimar. Mamigay talaga ako ng GCash dito sa live. Punyetang yan. Mga kababayan. Sige, tuloy natin. Bundok no ilang mga pile na mga papel na ipinasa dito bilang Bundok na kanilang pile. ebidensya. Arles, mayroon din daw nagsampa ng reklamo sa ombudsman laban kay Congressman Romeo Momo. Ano ang basihan nito at may reaksyon na ba ang mambabata sa aligasyong ito? Kanina, Cheryl, umaga, bago dumating itong reklamo nga na inihain laban kay Vice President Sara Duterte, meron din mga civil society members at religious groups, no, kasapi, no, ang nagsampa ng kaso dito kay Surigao del Sur, First District Representative Romeo Momo Jr. Ito ay senior. Kaugnay ito doon sa 1.4 billion pesos na mga infrastructure projects na konektado daw sa pamilya nito ng mambabatas na ito, no, kung saan nga graft at plunder ang isinampang kaso rito. Pero iginiit ng mambabatas na meron daw dapat at tamang forum no, na pag-usapan ito at itinatanggi niya ang mga alegasyon sa kanya. No? At ayon sa kanya, matagal na siyang nag-divest doon sa mga kumpanya na ngayon ay kasama sa mga inirereklamo dito sa Office of the Ombudsman. Cheryl. Naku. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Ayan na, mga kababayan. Diyos ko po. Kita nyo naman kung ano ang... Ay, Diyos ko. Mga kababayan, kung nakita ninyo yung tawag dito, napakalaking tambak na... Ewan kung anong tawag dito, mga kababayan. Ito ba yon? Ang laking tambak, mga kababayan. Ito yung kaso ni Sara. Saan ba yun? Sara. Sinampahan. Ayan, sinampahan na ng kaso. Ito po, mga kababayan. In the light of the many calls of the Filipino people for accountability, we should not forget the numerous instances that the second highest officer of the country has skirted away questions and investigations of her anomalous use of confidential funds. Patay. In the instance of being questioned by the representatives of the people in Congress, the Vice President Sara Duterte has blatantly refused her responsibility to answer to the people. She has continuously undermined the very essence of what public service is all about. Today, we call upon the institution of the Ombudsman to put an end to this mockery of the system of checks and balances as enshrined in our Constitution.
We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, Patay. betrayal of public trust, Patay. and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte. Tragis na In the yan. light of the many calls of the Pakadami. Filipino people for accountability, we should not forget the numerous instances that the second highest officer of the country has skirted away questions. Kita nyo mga kababayan kung gaano kadami ang isinampa. Putang inang yan. Alam nyo sa totoo lang mga kababayan, plunder pa nga lang sa sakit na ulo mo eh. Kaya, alam nyo sa ngayon si Sara, imbis na magsaya, alam mo Vice President Sara, alam ko nasa dahig ka ngayon, lubos-lubusin mo na yung nasa ibang bansa, tumikim ka ng snow. Ha? Umano ka dyan, humiga-higa ka muna sa snow para lumamig-lamig naman yung pangangatawan mo. Kasi pag uwi mo ng Pilipinas, actually isang linggo lang naman yan siya dyan, I'm sure. Pag uwi ng Pilipinas niyan, nako, mga kababayan, dito na masasabing, I want to cut his head. Cut his head. Gaganon yan. Nako, mga kababayan, sabi ko sa inyo, meron na namang magsabing, putang ina ninyong lahat. Hinaina ng patong-patong na reklamo ng ilang civic groups si Vice President Sara Duterte Ay, nako. sa Ombudsman. Dahil ito sa umano'y maanumalyang paggamit sa higit 600 milyong pisong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education kung saan dating kalihim si Duterte. Patay. Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono, si Jake. Hinaina ng patong Duterte has blatantly refused her responsibility to answer to the people. She has continuously undermined the very... Today may mga nag-file po ng complaints sa Office of the Ombudsman against the Vice President. Kabilang po doon yung plunder, graft, malversation, and other charges. Kaugnay po ng issue ng confidential funds, may we get the palace's reaction and comment. Muli, kung ito naman po ay meron silang basihan para masampahan ng kaso ang Vice Presidente, depende na po yan sa mga complainants. Kung ano po ang isinasaad sa kanilang complaint, kung nakapag-attach sila ng kanilang mga ebidensya, Sir Macwan, hello mas po. maganda pong maimbestigahan ito na mabuti. Actually, mga kababayan, ganito po yan ha. Kahit po ako, wala na po akong time, kung ako yung complainant, wala akong time na buhayin yung naka-archive niya na impeachment sa Senado. Bakit? Kasi mga kababayan, alam natin dyan sa Senado na minsan yung mga senador hindi natin maintindihan. Kapag nakatalikod sa kanila si Sara, galit sila. Pero kapag kaharap nila si Sara, magugulat ka, nakikiselfie pa. Di ba? Yan ang isipin ninyo mga kababayan. Kaya kung ako complainant, mas gustuhin kong dumiretsyon lang ako sa ombudsman. Bakit? Sa ombudsman, ramdam ko pa yung aking pinaglalaban. Sa ombudsman, makikita ko pa yung process na naka-forthwith. Mga kababayan, biruin mo, paano hindi ka ma-forthwith nun? Isang katerbang tambak-tambak na file. No? Kung bilangin mo yun, hindi lang 1,000 pages yun. Naku, kung makikita mo kung ilang karton yun, mga kababayan, na halos 1 bilyon na halaki, yung 1 bilyon kalaki na pera, yung 1 bilyon na tag 1,000, ganun kalaki yung file na nakatambak dun sa harapan. Sa totoo lang mga kababayan, mas gustuhin pa kung ako yung complainant, doon ako diretso sa ombudsman. May kilos, forthwith, may justice. Pero dyan sa Senado, walang kwenta dyan. Bakit? 10 sa mga senador, 8 dyan kakampi ni Sara. 2 lang dyan, 3 ang mga ayaw kay Sara. Isa na dyan si Kiko, si Bam, si Risa. Yan lang ang kadalasan mong makikita dyan na ayaw kay Sara. And the rest, ewan ko lang. Yung mga ayaw lang kay Sara dyan, yun lang mga liberal senador. Ilan lang naman yung liberal senador dyan? Si Kiko, si Bam, si Risa. Sila lang naman 3. Sinong pang-4? Diba? Kaya sa totoo lang, wala na tayong aasahan dyan sa Senado. Ang aasahan natin, yung ombudsman. Bakit? Wala namang ginawa si Boying ngayon eh.
Walang ginawa si Boying ngayon. Ano siya, bakante siya at this time. Kasi kay Bato, wala pang ano si Bato eh. Yeah? Wala pang ano si Bato dyan, tawag dito. Wala pang warrant eh. Hindi pa naman inilabas, hindi pa naman nagsabing huhulihin. So, sa madaling salita, mga kababayan, hindi pa medyo busy si Boying. Kaya matututukan niya itong kay Sara. Nako po, mga kababayan. Yun po yun. Ang kay Sara, mga kababayan. So,